Balik normal muli ang maraming Pilipino matapos na madinig ang 1 oras at 26 na minutong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, July 27. Isa na nga rito si Nanay Lucy, 50 taong gulang. Sa bahaging ito ng Burnham Park siya nagpahinga matapos ang mahaba-habang pila para sa mga dokumentong kakailanganin upang mairehistro ang sarili bilang solo parent at paghahanda nito sa muling pangingibang bansa. Kung siyang tatanungin, tila kulang pa ang laman ng talumpati ng Pangulo. Ewan ko kung mangyayari yan kasi yung ating gobyerno ngayon ay more on corruption kasi. Kung hindi sana na ilalagay sa bulsa ng iba, baka siguro unlad ang ating Pilipinas, magbabago siguro. Pero sa palagay ko parang wala. Ang mga programa sa mga overseas Filipino workers, isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito, ibinida niya ang naging hakbang ng pamahalaan upang maiuwing ligtas sa mga OFW na naipit sa giyera sa Middle East. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Sa kabila nito, tila may nakulangan pa. Dapat daw kasing maramdaman ito ng lahat, hindi lamang ng iilan. Ang mga ito sinabi sa isang kilos protesta kahapon. Dahil sa kasalukuyang ekonomiya po ng ating bansa, napipilitan ang ating mga mamamayan na maging isang kahog, isang tuka. Tayo po ay patuloy na naghihirap kahit pa sa 5 taon na sa posisyon ni Marcos. Patuloy po ang mababang sahod ng ating mga manggagawa at patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang mga bagay na ito nais na masolusyonan ni Pangulong Marcos Jr. sa nalalabing 2 taon niya sa pwesto. Kaya naman sa kanyang sona, hinikayat niya ang mga kongresista na lumikha at magpasa ng batas sa magtatakda ng tax exemption sa mga kumikita nang hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dapat na rin daw pag-aralan na sibakin ang systems loss sa bill ng kuryente. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Ang mga puntong ito para sa political analyst at profesor na si Dr. Froilan Calilo nakapagbigay ng puntos sa Pangulo. Pero mahalaga raw na hindi lamang ito basta sinabi, kundi dapat maipakita sa sambayan ng Pilipino. Ang kinakailangan kasi talaga rito is sustainable and at the same time transformational mechanisms para talaga magkaroon tayo ng maituturing natin na matibay na haligi o pundasyon ng ating paggawa sa ating bansa. No? Sa ngayon, nakatuon ang Pangulo sa pagpapatupad ng mga programa sa nalalabing 2 taon nito sa pwesto. Pero para sa mga Pilipino, isa lang ang malinaw, hindi sila madadaan sa salita, kundi sa katuparan ng mga pangako. Mabuhay ang Pilipinas! Jose Robert Inventor, Nation on the Move!